ako I will call it so. Kasi walang oposisyon eh. Na tumahimik ang traditional media, mukhang kayo na lamang ang naiiwan na nagkwe-question. Hindi bumabati ko sa demokrasya. Allowed yung bumabati ko sa tagkwe-question. Pero kayo, consistent ang SMNI eh. Sa issue ng left, sa issue ng accountability, sa issue ng transparency, no? So sa tingin ko, he will be the opposition. Sa tingin ko, there will be enough people who will join that opposition. Dahil sa mahabang panahon, yung mga initial report ng COA, laging nagagamit. Actually, naalala ko, siguro last year o bago matapos yung Duterte administration, nabanggit na po at naputak din ng critic yung COA dati, 'di ba? Naalala ko dati yung ilang mga kongresista dahil ginagamit yung initial pa naman, pauna pa naman ng mga resulta ng kanilang pag-audit, 'di ba? Nandun yan eh. Kung sa media pa ang titingnan agad yan doon sa pinaka-last yung recommendation kasi nandun yung mga puna at laging nagagamit din yan kahit na iba yung mga kritiko, lalo na itong mga makakaliwang grupo, yung nandyan sa kongreso, yun agad. At pag nakuha nila yun, issue agad yun at parang maipagmumukha agad na nag-corrupt yung isang ahensya ng gobyerno pero hindi pa naman final talaga. Tingin mo dapat nang mabago ito? Though merong mga push nito eh na pero parang binabali, wala lang, passing lang, hindi masyadong binibigyan ng pansin. Pero kung kayo po ang tatanungin, laging ginagamit itong issue na ito ng mga initial reports ng COA. Oo, alam mo, Admar, yung ating audit code, matagal na yan eh. Sa tingin ko, panahon pa yan ni Presidente Marcos Sr. Sa tingin ko, kailangan ng mabago yan. Sa tingin ko, kailangan na gamitin ang teknolohiya para mabilis ang paggawa ng mga audit. Kailangan i-educate ang public ano ang difference ng ordinary audit at ang special audit. Maraming bagay na natutuwa ako dito sa nangyari kasi marami tayong mga taong bayan na naiintindihan na ang budget, no? Na naiintindihan na ganun pala yun, meron pala silang ganun. So itong sa audit, si Chairman Cordova will really have to step up and come up with siguro mas mabilis ang auditing, di ba? At ini-explain sa taong bayan, alam nyo, ang recommendation namin, ito. Hindi ibig sabihin, yan ay may nakita kaming misfeasance, malfeasance, no? Or malversation. Walang ganon. Kasi audit yun eh. Ang audit, sinasabi, may problema sa proseso o may problema sa pagbibigay ng mga resibo o justification para sa expense account. So wala kang condemnation, wala kang pagyurak sa tao kung ang audit report ay hindi pabor sa iyo. Under the law, pagkatapos mayroong magkaroon ng initial findings, you are given enough time to correct. Kung titingnan po natin, meron tayong mga auditor sa bawat ahensya ng gobyerno, kahit sa local government, at meron rin silang mga auditors ng kanya na pinagtatagni-tagniyan. Alam mo kung lumabas, example lang kung lumabas ang 1 billion fund, 1 billion pesos, napakadami ang proseso. We're not even talking of procurement. We're talking of operational fund. So kailangan may resibo, kailangan meron kang isasubmit na justification, kailangan nasa PAP ng bawat ahensya. In the case of the Office of the Vice President, nung natanggap niya yung CIF niya, ang mandato is to submit a quarterly report. At ginawa nila yan. Kaya nga naghihintay sila kung ano ang aksyon na makikita ng COA. Mm-hmm. Ma'am, dito po sa mga nakalipas na survey, iba't iba mga survey firm, kabilang na rin po yung publicos, nakita natin ang pagbaba ng mga approval and trust rating ng mga matataas na opisyal natin. Though, parang si Pangalawang Pangulo, Vice President Inday Sara Duterte yung nananatiling may mataas pa rin no, compare sa iba. Though, may pagbaba pa rin po, Mamalu. Pero sa nakikita nyo po,
sa ginawa na ito ni VP Sara, tingin nyo, muling makakakuha ng confidence yung ating taong bayan? Kasi grabe yung paninira talaga, grabe yung ano. Ang question nga doon is, meron bang ginastos na sa hindi tama, no, dito sa nabanggit? Parang pahapyaw lang, parang yun yung gustong ipabatid ng mga kritiko na mayroong masamang ginawa ang Office of the Vice President, kaya pinupukol yung issue na ito. Now, giniit ng ating Pangalawang Pangulo, hindi na kami hihingi. Ano sa tingin mo yung possible na magiging epekto naman nito sa approval and trust rating po ng Pangalawang Pangulo? Well, alam mo, Admar, ipo-correct ko lang ha. Ang survey na ginawa ng katapusan ng September hanggang October is a survey, yung resulta nun is good at that point in time. Hindi mo pwedeng sabihin na ang galing ko na ngayong Nobyembre. Kasi at that point in time, which is September to October, which is around a month and a half ago, merong nagustuhan ang tao sa ginawa mo. Okay? Pangalawa, bakit mababa ang presidente at vice-presidente? Kasi nga dun sa kamuluhan, sa pagkain, sa presyo, sa sweldo, hindi nararamdaman. Kung makikita mo dun sa resulta namin, ang analysis namin dun, dahil hindi natugunan ang gusto ng taong bayan, lahat sila bumaba, buong kabinete. Although, si BP, relatively, siya pa rin yung nangunguna. Ngayon, dito sa tanong mo, magbabago ba? Tataas ba ang approval o tatang trust? Alam mo yung ginawa niya is essentially going back to the mandate she was given by the people. She even invoked her oath of office. So, again, that is trust. Pinagkatiwalaan nyo ang kandidatong Sara Duterte noong 2022. Hindi masyadong kakilala, anak lamang siya ng dating presidente. Nakita naman ng taong bayan kung paano siya binaboy. Nakita ng taong bayan kung paano siya dinemolish. At ngayon, sinasabi niya, sige, ayokong magkahati-hati. I think that is a statement of trust to the mandate. It was given to her, I go back to my mandate. Ang gusto nyo, magkasama-sama. Ang gusto nyo, matibay at kapayapaan ng ating bansa ang mahalaga. Kaya sa tingin ko, may bump siya dyan. Hindi ko alam kung it will negate the decrease noong third quarter. But sa tingin ko, babalik siya to that level. Alam mo, ang consistently sa panahon ng kanyang tatay at sa panahon niya, what keeps the Duterte brand floating is Mindanao. Yung buoyancy ng rate ng dating Pangulo ay nakikita mo rin sa buoyancy ng suporta kay Vice President Duterte from Mindanao. Ang problema mo dyan usually NCR Kasi tayo, di ba, media-centric ang NCR Lahat ng issues na didiscuss sa NCR. Ang Visayas and Mindanao, ang tingin lang nila, amin yan, may tiwala kami. Sa tingin ko, it will take a very serious wrong move on the part of the Vice President for Mindanao to let her go. But my sense, Mindanao will always be the buoyancy factor of the Duterte brand. Tataas, definitely tataas ang approval. Kasi nakita natin paulit-ulit kong sinabi, 85% ang utilization. Ano ang national government? So, dapat yun nakikita ng taong bayan. Binigyan siya ng pera, na-obligate, release, at sinutilize niya. Hindi siya nagpatumpik-tumpik. So sa tingin ko yan, in terms of approval rating, that will lead to, let's say, a higher than plus or minus 3%. Mamalu, mula sa anak, dito naman tayo sa tatay. At alam natin yung hamon ng tatay, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, lalo na sa Kongreso, partikular na sa Kamara, meron siyang nabanggit na at yung liderato ng Kamara siguro nasaktan sila
Kaya meron silang mga House resolution in support, ganito, ganyan. And marami ding mga nag-over the backhood after nito. At nung naitanong nga kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang programa dito sa SMNI, Nagikan sa Masa para sa Masa, ang sabi naman niya na kahit mag-isa na lang siya sa PDP laban, tuloy pa rin siya at nanindigan siya doon sa kanyang prinsipyo na kanina nga ay kahapon ay nagbigay din ng pahayag ang buting pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy, bilib dito sa prinsipyo nga ng ating dating Pangulo. Ano sa tingin mo? May ano ba yan? May tingin mo maapektuhan ba yung dating Pangulo sa mga hakbang na ginagawa nitong mga nasa Kongreso doon sa kanyang statement lang? Nabanggit mo kanina, isang pahayag lang ng dating Pangulo. Mag-isa lang siya nagbigay ng pahayag pero parang nayanig yung buong Kongreso. Alam mo, Admar, maraming nagsasabi, laos na yan. Nag-iisa na lang siya. Siguro ang masasabi ko lang dyan, tandaan nyo nung 2016, ako'y nasa ibang kampo, na kay BP Binay ako. Pero ang isang Rodrigo Duterte, nasyak kami. Kasi pagpasok niya, naiba lahat ang mga plano, naiba lahat ang mga estratehiya, kasi hindi namin alam na ang isang Duterte, walang organisasyon, kulang ang pondo, huling nagsimula, kayang baguhin. Kayang baguhin ang kampanya. Itong sinabi niya na kahit ako mag-isa sa PDP laban is a clarion call. Kung sino ang gusto ng accountability, transparency, tama na ang lumang politika, sa tingin ko hudyat yan na ang PDP laban can gain more adherents and more individuals who would want to enter politics but cannot because of the traditional nature of our politics. Pangalawa, kahit ako'y nag-iisa, babalik ka. Di ba tumakbo yan ng presidente nag-iisa? Mindanao lang naman na naniwala sa kanya. So, hindi bago yun. At yung mga kritiko na nagsasabi na, laos na yan, tandaan nyo, pag bumalik yan, the moment he becomes active, the moment PDP puts together their secretariat and starts a membership recruitment with him as the head, very active head, things will change. Siguro ngayon, hindi na lamang ang kanyang pagsali ay para sa executive, pero para sa pagbabago ng uri ng politika na meron tayo. Maraming dalang issues si dating Pangulong Duterte, pero nangingibabaw ang gusto ng tao sa kanya. Ano yung gusto ng tao na sa kanya? Diretso magsalita, may aksyon, alam kung anong napakahalaga para sa taong bayan. At higit sa lahat, isa siya sa taong bayan. Nakikita ng taong bayan na, itong leader na ito, oo nga, nagmumura, oo, hindi marunong magsuot ng barong, etc., etc., no? Kaya nga sabi natin, siguro si BBM okay. Pero ngayong side by side, makikita mo talaga ang pagkakaiba. So, sa tingin ko, mali sabihin na spent force. Sa tingin ko, mali na mahina dahil nag-iisa siya. Wala siyang kinailangan. Ang taong bayan ang nagdala sa kanya noong 2016. At lahat ng politika noon, nagulat. Lahat kami nagulat. Lahat kami bumalik sa drawing board. And by the time we realize, ay talagang ang taas ng kanyang bituin na hindi na namin halos mapigilan. So, bumalik tayo sa kasaysayan at bumalik tayo sa nature ng politika. Dati, nung nai-interview niyo ako, ang sabi ko, si Duterte through the playbook of campaigns. Something that I hold dear. Now, ang kampanya is really gut feel. Ngayon, dahil sa ginawa niya. So, sa akin, yung clarion call niya na kahit ako nag-iisa. Sa tingin ko, hindi alam ng mga kalaban niya. Yung pag-iisa niya, dala niya ang bayan. Mamalu, dahil nga sa ginawa na ito ng dating Pangulo,
May tuturing ba na bagong mukha ng oposisyon si FPRRD? Oo. Ako, I will call it kasi walang oposisyon eh. Na tumahimik ang traditional media, mukhang kayo na lamang ang naiiwan na nagkwe-question. Hindi bumabati ko sa demokrasya. Allowed yung bumabati ko sa tagkwe-question. Pero kayo, consistent ang SMNI eh. Sa issue ng left, sa issue ng accountability, sa issue ng transparency, no? So sa tingin ko, he will be the opposition. Sa tingin ko, there will be enough people who will join that opposition kasi marami nang hindi nagugustuhan. Ako personally, ang tanong sa akin, ba't ko daw dinidiin? Ang sagot ko lamang, 17 months has passed. And am I better now? Are the people better now? Ako pwede kong kalimutan yan eh. Kasi may trabaho ako, may sweldo ako. Pero yung ordinaryong tao na naginip ng pagbabago, ng continuity, sa tingin ko, mahirap yan sagutin ng nakaupo ngayon. Linawin ko lang dahil may klase-klase ding mga opposition din, Ma'am Malu, di ba? May opposition na ang ninanais para sa ikabubuti pa ng gobyerno. May opposition naman na may layuning pabagsakin ang gobyerno. Saan ba si FPRD doon? Alam mo, JD, sa tingin ko naman ang Pangulo will not ask for an extra-constitutional, extrajudicial way. Abogado siya, naglingkod siya bilang Pangulo. Ang anak niya, Vice Presidente, kahit na hindi niya nagustuhan yung desisyon na yon. Pero for a former president to be said as leading an extra-constitutional removal, I don't think that is him. I think let us, at saka alam mo, napakasakit yan kung ang isang Marcos maalis na naman sa posisyon. Di ba? So let us work together. Tapusin natin ito, iayos natin ang bansa, ayusin natin ang ekonomiya natin. Kasi kung maayos ang ekonomiya, ang tao, dire-diretso lang yan. They will move forward. They will do their thing for so long as the basic necessities are there. So ang challenge ko dito sa administrasyon na ito, tigilan nyo na si Speaker Romualdez. Bumalik na tayo sa trabaho muli. No? Kay Presidente, bumalik tayo sa all friends, no enemies na foreign policy. Hindi natin interest ang makipag-away sa gera ng ibang bansa. Ang atin, yung atin. You have 110 million Filipinos who are looking at you. Paano ang aming kakainin? Paano ang aming sweldo? Paano ang aming trabaho? Yun lang tatlo. And let's work hard. Kasi yung mandato, malaki. Hindi ko na pupuntahan yung questionable mandate. Nanalo dineclare. Okay? So magtulungan tayo. Hindi kayo magkalaban sa isa't isa. Magkasanib puwersa kayo. Pwede ba nating makita yung pagkakataon na uupo lahat ang liderato at iisipin ang bayan? Ayan. Ma'am Malu, maraming salamat po sa pagbibigay po ninyo ng pananaw po ninyo at lalo na mga impormasyon sa mga maiinit na issue sa ating bayan. Sa ulitin po't mabuhay, ingat po kayo. Maraming salamat. Mabuhay ang SMNI. Ayan po, si Ma'am Malu Tiquia, ang isa pong political strategist at founder at CEO ng Publicus Asia Incorporated.